Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Natigil ang pag-aanalisa ni Debbie sa mga nangyayari sa paligid niya nang magsimula ng pumila ang mga bata sa pwesto niya. Kahit marami pang tanong sa isip niya, ay napilitan siyang ituon ang atensyon niya sa pamimigay ng cake. Pero panaka-naka ay sinusulyapan niya si Lem. Kasama nito sa isang mesa ang mga magulang nito. Isang batang lalaki na super cute ang pumila uli sa pwesto niya para humingi ng cake. May kasama itong isang gwapong lalaki. "Hello," pagbati sa kanya ng lalaki. "I'm Sam." Ninitian niya ito, pagkatapos ay bumaling ang tingin niya sa batang lalaki. "Gusto mo pa ng cake?" Masayang tumango-tango ito. "Okay, but you have to brush your teeth later, okay?" Maluwang nang ngumiti sa kanya ang batang lalaki. Ang lakas talaga ng dating sa babae ng batang yan. Hindi mo na tuloy ako napansin. Tila nagre-reklamong sabi ni Sam. "Get out of here, dude." Nagulat si Debbie nang makitang nakatayo na pala malapit sa kanila si Lem. Magkasalubong ang mga kilay na nakatingin ito kay Sam. "Take the cake and get lost." Natatawang dumampot si Sam ng isa sa mga platito ng cake at hinila ang kamay ng cute na bata palayo sa kanila. Tumungo siya dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Lem. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa mga iniasal niya rito sa mga nakaraang araw. "I expected a hug." Narinig niyang sabi ni Lem. Napatanga siya rito. "Huh? I also expected an apology." "Why should I apologize?" "Nasaktan ako noong araw na buhusan mo ako ng harina. Hindi ka pala nagtitiwala sa akin." "Do you think I'm such a jerk that I will force you to make my wedding cake?" She could see pain in his eyes. Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi agad nito nilinaw sa kanya ang lahat noong buhusan niya ito ng harina. "Ganoon na ba ako kasama sa paningin mo para pag-isipan mo ko ng ganon?" Inabutan niya ito ng cake para walang makapansin sa pag-uusap nila. "Hindi mo nilinaw sa akin na hindi ikaw ang ikakasal kay May. Ipinagkasundo kayo noon. And May called you sweetheart. What was I supposed to think?" "Yeah, that was so stupid of me." Ganon talaga ang term of endearment ni May sa mga kaibigan niya. Hindi ko rin nabanggit na sa pinsan ko ikakasal si May. Pero hinihintay rin kasi kitang magtanong. Alam mo na hindi ako sanay na sabihin ang nararamdaman ko. I couldn't just say, "Hoy, hindi ako ang ikakasal kay May. Sa tingin mo may tsansa pa tayo?" Nag-init ang mga pisngi ni Debbie sa narinig. Nagsimulang mabuhay uli ang pag-asa sa puso niya. Kaya ba sweet sa kanya si Lem ay dahil gusto nitong bigyan ng pagkakataon ang nasirang relasyon nila noon? "And I thought, my message was clear noong gumawa tayo ng cake at nainis ako sa poster ng lalaki sa bahay mo. And for your information, I can't live with a robot. Kaya nga bagay sila ng pinsan ko." She just laughed at that. "You really don't understand women, Lem. Praning kami. Inisip ko na salawahan kang lalaki, kaya inaakit mo ko kahit ikakasal ka na." Ouch! Eksaheradong humawak pa ito sa dibdib nito. "Ganon talaga ako kasama sa paningin mo?" Hindi siya sumagot. "Hindi kita sasaktan ng ganon, Debbie. Iniisip ko pa lang na nasasaktan ka, nahihirapan na rin ako." Lumambot ang puso niya sa sinabi nito. Gusto na niyang aminin na mahal pa rin niya ito kung wala lang taong pumila sa likuran nito. "Mamaya na lang tayo mag-usap pagkatapos ng kasal." He nodded and then winked at her. Nagpunta ito sa isang mesa at kinausap ang ilang mga bisita. Marami pang naiwang tanong sa isip ni Debbie. Pero masaya siya dahil mamaya lamang ay masasagot na ang lahat ng iyon. Masiglang inasikaso na niya ang mga bisita.
habang sumisibol ang pag-asa sa puso niya. Pag-asa na magiging maligaya na uli sila ni Lem. Pero ganoon na lamang ang lumukob na takot sa sistema ni Debbie nang marinig niya ang boses ng taong naging dahilan ng panliliit niya sa sarili. Hello? Lem's mother was standing in front of her, smirking at her. Matatalim ang mga matang nakatitig ito sa kanya. Bumalik sa isip niya ang mga panahong sinubok siya ng mga ito at tuwirang hinamak. Nakita ko na kinausap ka ng anak ko. Gusto kong malaman kung anong sinabi niya sa'yo. Nagtatrabaho po ako. Nakakaistorbo po kayo sa mga nakapila sa likuran ninyo. Matapang na sabi niya. Yeah, right. Nagtatrabaho ka. A servant at wedding receptions. Nang uuyam ang tinig na sabi nito. I'm a baker. Sinalubong niya ang tingin nito ng may pagmamalaki. A pastry chef. Nagkibit balikat ito. Isn't that what Mormons do for a living? Napasinghap sa galit si Debbie sa sinabing iyon ni Mrs. Villamor. How could she say that? Mabilis niyang naisip kung anong paghihirap ang mga dinanas niya, marating lamang niya ang kinaroroonan niya ngayon. Iyong mga gadget sa mall na tinititigan lamang niya at hindi niya mabili sa pagnanais na makapag-ipon agad siya para sa negosyo niya. Iyong habang bumibili ng mga mamahalang gamit ang mga kaibigan niya, ay tinitipid niya ang sarili. Ang mga panahong pilit siyang nagsikap sa pagtatrabaho kahit madalas siyang bastusin ng boss niya. She endured it all. At kahit walang alam ang mama ni Lem sa lahat ng paghihirap niya, ay wala itong karapatan para insultuhin siya ng ganoon. Naikuyom niya ang mga kamay. Alam mo ba kung anong trabaho ni May? May bahid ng pang-iinsultong tanong nito. She's a doctor in one of the most prestigious hospitals in the country. I was devastated nang tanggihan siya ni Lem dahil lang sayo. Siguro nga, kahit paano ay may narating ka na, pero ikaw pa rin ang stupidang babaeng ipinakilala sa amin ng anak ko noon. And I wonder, paano ka nga pala nagkaroon ng pera para maipatayo mo ang shop mo? Did you screw your boss or something? Tumawa ito. Sorry, I'm being so mean. Pinaikot nito ang mga mata at inilagay ang isang kamay sa dibdib nito. Tinitigan nito ang cake na gawa niya. Ngumiwi ito. Your cakes are disgusting. Iyon lang at tumalikod na ito sa kanya. Nagtatagis ang mga bagang ni Debbie. Namamasa na rin ang mga mata niya dahil sa galit sa ginang. Hindi nito naiintindihan ang hirap niya para maliitin uli ito. Ang kapal ng mukha nito na pagsalitaan siya ng ganoon. Suklam na suklam siya rito. Gustong gusto na niyang batuhin ng cake ang ginang, pero inisip niya kung ano ang iisipin sa kanya ni Lem. Pero hindi na niya mapapayagan ang mga pang-iinsulto nito sa kanya. Natiis niya ang bawat pagtawag sa kanya ng bobo ng mga klase niya noong college siya. Iyong mga lalaking inisip na madali lamang siyang mapapaikot ng mga ito dahil mahina ang ulo niya. Natiis din niya ang lahat ng ginawa ng mga magulang ni Lem sa kanya noon. Pero hindi na niya masisikmura ang pang-insulto sa kanya ni Mrs. Villamor ngayon. Napatunayan na niya sa sarili na hindi lamang siya isang magandang mukha, kaya sasabihin niya rito ang isang importanteng bagay na natutuhan niya. Nanggagalaiti sa galit na sinundan niya ang ginang sa mesang inuokupan nito. Napalingon sa kanya ang lahat ng naroon. Gulat na tiningnan din siya ni Lem. Maya-maya ay nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Marahil ay hindi nito nakita na nilapitan siya ng malditang ina nito. May tumakas na mga luha mula sa kanyang mga mata habang pinakatitigan niya ang mama ni Lem. Tinaasan siya ng isang kilay ni Mrs. Villamor. Bakit ka nandito? Hindi kami nang hihingi ng cake. Ma, mariing saway rito ni Lem. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Meron lang po akong gustong sabihin. Bakit kami makikinig? Tuturuan mo kaming gumawa ng cake? No thanks. Huminga siya ng malalim. Mrs. Villamor, marahil nga po ang konsepto nyo lang ng pagiging matalino ay iyong mga taong nakakapag-define sa harap ninyo ng tungkol sa law of inertia o iyong mga nagiging abogado. Kaya importante pong marinig ninyo ang sasabihin ko.
Pinatatag niya ang boses. I'm sorry, pero kayo po ang pinakabobong taong nakilala ko. Napasinghap ang ginang. Napahawak ito sa dibdib nito. Samantalang ang ama ni Lem na nasa tabi nito ay wala pa ring emosyon na nakatingin sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili at bumuhos na ang lahat ng saloobin niya. Matalino ka kung sensitive ka sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Kung inilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon nila. Matalino ka kung marunong kang mag-ingat sa mga sinasabi mo. And you're plain clueless about that, Mrs. Villamor. You're insensitive. You don't care about other people's feelings. And that's downright stupid. Huminga uli siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi porke marami kang alam sa physics, ikaw na ang pinaka-importanteng tao sa mundo. Hindi porke hindi ko kayang mag-derive ng mga formula, may karapatan ka ng tapakan ako. Ginawa niyo na yun noon sa akin at hindi ko nahahayaang gawin niyo uli ito. Lalabanan ko kayo. You can't define the whole concept of life through scientific theories. Hindi lang dapat katalinuhan ng isang tao ang pinapahalagan nyo. You might have the highest IQ in the world, but you have a dumb heart. You have a very stupid heart. Natahimik ang lahat sa sinabi niya. Ang tanging maririnig ay ang love song na pumapainlang lang sa ere. Nakanganga pa ang ilan sa mga bisita na tila hindi makapaniwala sa mga binitiwan niyang salita. Nanlalaki ang mga mata ni Mrs. Villamor habang nakasapo pa rin ang isang kamay sa dibdib nito. And then something terrible happened. Biglang napahawak si Mrs. Villamor sa asawa nito. I can't breathe. Nanlalaki ang mga mata nito. I can't breathe. Napaawang ang mga labi niya. Parang may mabigat na bagay ang dumagan sa kanya. Nagkaroon ng komosyon. Someone yelled, "Call the ambulance!" Naririnig din niya ang pagmumura ng wedding coordinator. Nang tingnan niya si Lem ay nakita niyang may bahid ng galit sa mga mata nito. God really had a quirky sense of humor. Itinuring ni Debbie na pangalawang heartbreak ang nangyari sa pagitan nila ni Mrs. Villamor. 3 araw na ang nakalipas mula ng gabing dalhin ito sa hospital pero hindi pa rin siya tinatawagan ni Lem. Kung kailan abot kamay na niya ang happy ending na gusto niya, ay saka pa nangyari ang lahat ng iyon. Minsan talaga ay nakakainis ang buhay. Marahas at hindi iyon patas. Lagi siyang nakaabang sa shop sa pagbabaka sakaling dumaan si Lem. Pumunta man ito ng galit dahil sa naging epekto ng ginawa niya sa mama nito ay tatanggapin niya. Aakuin niyang kasalanan niya ang lahat. Malaman lang niya kung ano ang saloobin nito. Kung kaya pa siya nitong tanggapin sa kabila ng nangyari. Kung kaya pa rin siyang mahalin ito. Ang sama ng sinabi ko sa mama niya. Alam kong galit na siya sa akin ngayon. Hindi niya mapigilang mapaluha sa isiping galit sa kanya si Lem. Niyakap agad siya ni Faye at inalo. Hinawakan naman ni Barbie ang isang kamay niya at bahagyang pinisil. Kasalukuyang nasa shop niya ang mga ito para damayan siya. Wala kang ginawang mali. Sinabi mo lang kung ano ang nararamdaman mo, sabi sa kanya ni Faye. Ilang sandali pa niyang inilabas ang saloobin sa mga kaibigan bago nagdesisyong umalis ang mga ito. Now, she was alone in her kitchen again. Naririnig niya ang hagik-hik ng kahera niya habang kausap nito ang boyfriend nito sa telepono. Mabuti pa siya. Masaya. Pag-uwi ni Debbie sa apartment niya, pakiramdam niya ay isa siyang ibon na napahiwalay sa mga kasama niya. Tinawagan na lamang niya ng gabing iyon ang kanyang nanay at sinabi niyang magbabakasyon siya sa Zambales sa susunod na linggo. Kailangan din siguro niya ng ibang environment para mawala ang bigat sa dibdib niya. Kinabukasan ay tila rutina paulit-ulit na lang ang nangyayari at ginagawa niya. Kung sana ay puntahan o tawagan man lang siya ni Lem para makahingi siya ng tawad dito, ay malaking pagbabago na sa araw niya. Ma'am! Putol ng kahera niya sa kanyang pag-iisip. Pakipuno raw po itong mga Tupperware ng cookies. 2 kulay green at walang takip na Tupperware ang ibinaba ng kahera niya sa baking table.
Hindi nakakaiba sa kanila ang mga customer na nagdadala ng sariling lalagyan ng mga ito para sa mga tinapay. Tumayo siya at binuksan ang oven. Pinuno niya ng cookies ang 2 Tupperware at tinawag ang kahera niya. "Okay na ma'am?" tanong nito. Tumango siya rito. Nakangising kinuha nito ang mga lalagyan. Bumalik siya sa upuan at magpapakalunod na sana sa mga depressing thoughts niya kung hindi lang pumasok uli sa kusina ang kahera niya. Bit-bit pa rin ito ang mga Tupperware. Pero sa pagkakataong iyon ay may takip na ang mga iyon. "Ano yan?" tanong niya rito. Ipinatong nito sa mesa ang Tupperware saka ngumiti. "Para daw po yan sa inyo, ma'am." "What?" Napahinto si Debbie nang makita niya na may nakadikit na tila mga ginupit na letra sa takip niyon. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa iyon. "For the beautiful baker, I'm waiting outside for you," ang nakasulat sa mga iyon. Nang mga sandaling iyon ay tila nakadroga si Debbie. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso niya. Natatarantang lumabas siya ng kusina. Nakaupo si Lem at maluwang nangumiti sa kanya nang makita siya nito. Hawak nito ang Tupperware na hiningi nito sa kanya noon. Iyong may nakasulat na, "For the handsome MVP." Gustong gusto na niyang lapitan ito. Humingi ng tawad sa nagawa niya sa mama nito. Pero tila itinulos siya sa kinatatayuan niya at hindi siya makagalaw. "Come here." Maaliwalas ang mukhang sabi nito sa kanya. Mukhang hindi na ito galit. Walang salitang sinunod niya ito. Umupo siya sa upo ang nasa tapat nito. Nakatitig lamang siya rito. Hindi siya makapagsalita. The world around her gradually disappeared. Her focus was all on him. Tumikhim siya para alisin ang bikig sa lalamunan. "How's your mother?" Ngumiti ito. "We'll get to that. Alam ko na marami kang tanong sa isip mo. Sasagutin ko na ang mga yon bago kung ano pa ang isipin mo." He reached for her hand and squeezed it. "Let's start with May." "Oo, hindi talaga siya sa akin ikinasal. Ipinagkasundo nga kami noon pero nasira iyon na magkagustuhan sila ng pinsan ko. Nawala rin sa isip ko ang kasunduang iyon hanggang noong 2 beses na dinala kita sa bahay. Hanggang sa nawalan na ako ng pagkakataong sabihin sa'yo. Pero bakit parang nanlamig ka sa akin noong mga huling araw ng relasyon natin? Ang sabi ng mama mo, may bala ka na raw na hiwalayan ako, na pampalipas oras mo lang ako." Kumunot ang noo nito. "Sinabi niya yan sa'yo?" "Narinig ko na sinasabi niya sa nanay ni May." "That's a lie. Sinabi ko sa kanila na seryoso ako sa'yo. Kung ano-ano ang ipinanakot nila sa akin, but I didn't care. Nag-away kami noon. I just got distracted by all of my problems." Inaasahan na niyang gagawin iyon ng mama nito, mailayo lang ito sa kanya. "Sinabi rin ng mama mo na noong gabing naghihintay ako sa pool, ay umakyat ka raw sa kwarto mo para doon kausapin si May." Halos mag-isang linya na ang mga kilay nito. Halatang hindi nito nagugustuhan ang mga sinabi niya. "Yes, I talked to May. Inutusan ako ni mama na tawagan siya. Kapag hindi ko yun ginawa, sigurado ako na lalo kanyang pag-iinitan. Sinabi rin niyang ipinahatid ka na niya sa driver dahil kailangan mo nang umuwi. Hindi na rin kita tinawagan dahil alam kong kailangan mo na rin ng pahinga. Pero kung alam ko lang na naghihintay ka lang pala ron." Bumakas ang frustration sa mukha nito. Ngumiti siya rito upang ipaalam na naiintindihan at naniniwala siya rito. Bumuntong hininga si Lem. "Naisip ko rin na mas magandang personal na lang nating pag-usapan ang nangyari, pero nagulat na lang ako dahil iniwasan mo na ako kinabukasan nun. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko at hindi ka na rin nagpupunta sa basketball practice namin. Noon ko naisip na baka alam mo nang ipinagkasundo na ako ng mga magulang ko sa ibang babae at galit ka sa akin. That's why I asked you if you still wanted our relationship to go and..." I said no. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Pero ang akala ko kasi, hihiwalayan mo rin ako." Gumaralgal ang tinig na sabi niya. He shook his head.
So this has been my mom's fault all along. He sighed. Wala akong balak na hiwalayan ka. Ipaglalaban kita. I even thought of running away with you. Because you're the only woman I imagine myself growing old with. Pero nang sabihin mo sa aking ayaw mo na, tinalikuran agad kita. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko kaya. Alam ko kasing anumang oras ay bibigay na ako, Debbie. Hindi ako kasing lakas ng akala mo, lalo na pagdating sa'yo. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya at hinagkan iyon. I love you, Debbie. Hindi yun nagbago kahit nakailang palit na ng kalendaryo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nang malaman ko na sa'yo pala ang bake shop nito. Masaya rin ako nang malaman kong may pagkakataon pa akong makabalik sa buhay mo, kaya sinabi ko kay May na dito na lang siya magpagawa ng wedding cake niya sa kondisyong ako na ang mag-aayos niyon dahil sobrang busy niya. Pagkakataon ko rin iyon para mapalapit uli sa'yo. I love you, and I wouldn't want my feelings to change. Your love is enough for me. Enough to brighten this mean, cruel, and often boring world. Pero hindi ka ba galit sa akin ngayon? Nag-aalalang tanong niya rito. Kahit ano kasing pilit niya ay hindi pa rin maalis ang pag-aalala niya tungkol sa ina nito. Dahil sa akin, inatake sa puso ang mama mo. Nakita ko ang galit sa mga mata mo ng gabing iyon. Mahinang tumawa ito. That wasn't really anger. It was irritation. Pero hindi sa'yo, but my mother. Because I knew she was faking it. Napanganga siya. Wala siyang sakit sa puso. She's healthy. Tiningnan nga lang kami ng doktor nang isugod namin siya sa ospital. Tumatanda na talaga siya ng paurong. Hindi malaman ni Debbie kung matatawa ba siya o malulungkot sa sinabi ni Lem. Hindi niya maisip na ginawa iyon lahat ng mama nito dahil lang sa hindi siya nito gusto para sa anak nito. Bakit ngayon mo lang ako pinuntahan? Ang akala ko, galit ka na sa akin. Bahagya nitong hinila ang kamay niya at inilapat iyon sa tapat ng puso nito, kung saan nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Dahil ipinaglaban kita sa mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila na hindi na nila ako mapipigilan ngayon. Ikaw ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Kung sasaktan ka nila at iinsultuhin, sasaluhin ko lahat ng mga iyon. Sinabi ko na handa akong protektahan ka sa kanila. What did they say? As usual, my mother told me that she would disown me. Sinabi ko sa kanya na kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. So it didn't really matter. Pero si Papa, tuluyan na siyang natuwa sa'yo. Napag-isip-isip daw niya yung mga sinabi mo noon sa kasal. Sinermona niya si Mama at sinabing naging unfair sila sa'yo. But don't expect them to apologize. That's really not their thing. But I'll apologize for them every day. There's no need, pero mas gusto ko pa rin na mayroon akong blessing ng mama mo, sabi niya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Hindi na yon mahalaga. Sinubukan mo nang kunin yon pero hindi niya ibinigay at hindi mo nakasalanan yon. Loving me would be enough. Wait, do you still love me? Nag-aalala at tila may takot sa mga matang tanong nito. I will love every inch of you. Hindi nga siguro ako kasing talino ni May, pero iisip ako araw-araw ng bagong paraan para maramdaman mong mahal kita. Kumislap ang mga mata ni Lem sa sinabi niya. You really know how to melt a man's heart. Only your heart, she whispered. Paano yung poster sa bahay mo? Nakasimangot na tanong nito. Aalisin ko na yon mamaya. At magpapaalaga ka na ba sa akin? Dati, noong errand girl ka ng basketball team, ako lagi ang inaasikaso mo. Ngayon ba, papayag ka na ikaw naman ang asikasuhin ko? Ngumiti siya ng maluwang. It would be an honor. Kinikilig na biglang sumingit sa eksena ang kahera niya. Ipinatong nito sa mesa ang Tupperware na may nakasulat na, For the beautiful baker. Ma'am, naiwan niyo yan sa kusina. Nginitian lamang ni Debbie ang kahera niya. Pagkatapos niyon ay nagkaroon uli sila ni Lem ng sarili nilang mundo.
walang nagsasalita sa kanila. Nakatitig lang sila sa isa't isa na tila binabawi ang ilang taong hindi sila nagkasama. Kitang-kita niya sa mukha nito ang labis na pagmamahal para sa kanya. Pinagtabi niya ang Tupperware niya at Tupperware ni Lem. For the handsome MVP and for the beautiful baker. No matter what people say, she knew in her heart that theirs was a match made in heaven. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.